Pa, alam niyo na po ba yung balita? Dumating na kaninang umaga yung bagong pari ng simbahan natin. Oo. Nakita ko nga kanina na bumaba ng magarang sasakyan. Bata pa ang bagong pari natin Naku pa, kung nakita mo lang ng malapitan, Diyos ko Lord, napakagwapo. Hoy Martina, huwag ka nga maging immoral. Paano mo nagagawang pagnasaan ng taong yon? Alagad yun ng Diyos Pa, ngayon mo lang ba nalaman na ganyan ng anak mo? Mukha lang mainin yan, pero ubod yan ng landi. Huwag kang ang epal. Feeling maraming alam tong lalaking to. Papa, alam niyo ba yang si Martina? May kalaplapan po yan na sakristan dun sa bayan eh. Nakita ko po nung nakaraan pag galing niya sa school. Martina, totoo ba sinasabi ng kuya mo? Sinungaling po yan, pa. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ang epal-epal mo talaga. Palibasa, wala nagkakagusto sa'yo kasi ang pangit-pangit mo. Ano? Ako pangit? Kung pangit ako, ano ka pa? Magkamukha naman tayo. Remember? Kambal tayo, no? Tumigil na kayo. Ikaw Martina, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay dahil dyan sa pinaggagawa mo. 1 linggo ka rito. Papa naman, kakasimula pala ng bakasyon namin tapos ikukulong mo ako rito. Dapat lang sa'yo yan. Napaki-immoral ng ginagawa mo. Una, nakikipagpalitan ka ng laway sa sakristan. Tapos ngayon, pinagnanasaan mo ang bagong pari dito sa atin? Aba, saan ka ba kumukuha ng kademonyoan Demonyo agad? Di ba pwedeng nagdadalaga lang? Manahimik ka! Kapag sinubukan mo suwayin ako, mas lalo kang hindi makakalabas ng bahay natin. Naiintindihan mo? Sumagot ka! Opo, naiintindihan ko po. Umayos kayong dalawa Bibili lang ako ng hapunan natin. Paglabas ni Monching ay agad na binato ni Martina ng tsinelas ang kanyang kakambal na si Marmar. Nakailag ang binata at parang siraulong tumatawa-tawa at nang aasar. Huwag ka nang magalit sa akin. Dapat nga matuwa ka pa kasi pinigilan ko ang pagkaligaw mo ng landas eh. Piruin mo, magkakakrush ka sa pare matapos mo makipaglaplapan sa sakristan. Aba, napaka-immoral mo rin talaga no? Sino kayang immoral sa ating dalawa? Ikaw nga yan, may girlfriend kang may 3 anak tapos may asawa na eh. In short, isa kang kabit. Maninira ka ng buhay ng may buhay. Hoy, hindi ako kabit no? Nagiwalay na sila ng asawa niya. Eh di kung hindi ka nakabit, ang tawag sa'yo ay instant daddy. Batang ama. Yak! Iba na tabas ng dila mo Bakit? Pikon ka na ba? Pikon na ba ang instant daddy ng family? Ayos lang naman. Basta ako, malaya akong makakalabas. Makakapagsimba ko at makikita ko ang pare na pinagpapantasyan mo. Ikaw, kausapin mo mga ipis sa ilalim ng lababo. Humalakhak na lamang ng tawa si Marmar nang lumabas na ito ng kanilang bahay, habang si Martina naman sa loob ay galit na galit, ngunit wala namang magawa. Parang aso at pusa ang magkakambal. Mga bata pa lamang sila ay marami na silang hindi na pagkakasundo ang mga bagay. Marahil isa sa mga nagiging hadlang ang pagiging iba ng kanilang kasarian, pero madalas talaga nilang nagiging problema ay ang pagkakaiba ng kanilang mga interes. Si Marmar ay mahilig mag-explore ng mga bagay-bagay. Adventurous itong tao. Gustong-gusto nitong tumuklas ng mga misteryo. Mahina ito sa pag-aaral, pero sa awa naman ng Diyos, matatapos na ito sa kolehiyo sa susunod na pasukan. Si Martina naman ay masipag mag-aral. Mataas ang pangarap nito. Gusto niyang makatapos at makapagpayaman. Ayaw niya na sa probinsya nila dahil kakaunti lang daw ang tsansang yumaman sila roon. Matalinong babae si Martina, kaya nga lang ay may pagkamaharot. Isang bagay lamang ang nagbubuklod sa kanilang dalawa. Yun ay ang ingatan ang kanilang ama. Habang naglalakad si Marmar, napatigil siya sa harapan ng simbahan. Naalala niya ang usap-usapan na bata pa ang bago nilang pari. Sa pagkakarinig niya, ay Ernie ang pangalan ng paring yun. Bahagya siyang sumilip sa loob. Nakita niya na maraming tao roon.
talagang mainit ang pagtanggap ng mga taga-simbahan sa bagong pari. Gwapo daw? Matingnan nga kung sino mas gwapo sa aming dalawa. Nakangisi pa si Marmar nang pumasok siya sa loob ng simbahan. Sumausaw pa siya sa holy water at saka nag-sign of the cross. Nang makita niya na nang malapitan ang mukha ng binatang pari, nakaramdam siya ng insecurity. Aminado siya na lamang sa kanya ng 100 paligo ang paring si Ernie. Naku po, Diyos ko. Napakagwapo nga. Anak ng Lord, sorry po. Nakatayo lamang siya sa gilid nang mapansin siya ni Father Ernie. Nang umalis ang mga kausap ng pari, ay agad itong lumapit kay Marmar. Nakangiti at maaliwalas ang muka. Sobrang layo ng kagwapuhan nito kumpara kay Marmar na parang pinilit lang na magmukhang tao. Magandang hapon sa'yo, kapatid. May paglilingkod ba ako sa'yo? Ikaw ba yung bagong pari dito sa lugar namin? Ako nga. Kinagagalak ko ang maging bahagi ng inyong baryo. Anong pangalan mo? Secret. Hayaan ko na lang si Lord ang magsabi sa'yo. Mapagbiro ka palang tao. Di bale, masaya akong nakita kita ngayon. Ikaw ang unang lalaki na nakausap ko sa unang pagdating ko rito. Masaya rin po ako. Pero kaunti lang. Paano? Kailangan ko na munang pumunta sa opisina dahil mag-aayos pa ako ng mga gamit ko eh. Plastic ang ngiting ipinakita ni Marmar nung mga sandaling yon. Pagtalikod ni Father Ernie ay agad na bumalik sa dati ang kanyang reaksyon. Salubong pa nga ang kilay niya nang may mapansing kakaiba sa pari. Bakit gano'n ang amoy niya? Amoy pabango ng mga party-goer sa bayan eh. Iiling-iling na umalis si Marmar. Napatingin pa siya sa imahe ni Jesus sa pader. Lord, huwag niyo po sabihin yung pangalan ko sa kanya. Hindi ako komportable sa bagong pari namin eh. Dahil wala namang gaanong gagawin si Marmar noong hapon na yon, naisipan na lamang niya na magtungo na lamang sa bilyaran. Maglilibang na lang muna siya. Habang naghihintay na sumapit ang gabi, umi-extra kasi siya sa pagiging tanod sa kanilang barangay. Kagawad din kasi ang tatay niyang si Monching doon. Kaya naman, kahit na papano ay madali naman siyang nakakapasok sa ganoong trabaho. Bago makarating ng bilyaran ay nakasalubong na niya ang kanyang ama. Dala-dala na nito ang mga lulutuin para sa kanilang hapunan. Lalagpasan na lang sana ni Marmar ang kanyang ama. Ngunit bigla siya nitong tinawag. Tignan mo tong bastos na ito. Hoy, halika nga rito. Kung makapaglakad ka parang hindi mo ako nakita. Napakamot na lamang sa ulo si Marmar nang balikan niya ang kanyang ama. Ano naman po ba yun pa? Wala naman akong ginagawang masama. May sinabi ba akong may ginagawa ka masama? May iuutos lang ako sa'yo para may gawin ka na mamabuti. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ano ba yun pa? Iatid mo na itong mga pinamili ko sa bahay. Utusan mo ang kapatid mo na lutuin ito, ha? Para pag uwi ko mamaya, kakain na tayo. Bakit ba? Saan ka na naman ba pupunta? Akala ko ba wala kang pasok sa barangay ngayon? Kailan ba nagkaroon ng day off ang kagawad sa barangay natin na ito? Bakit pa? May nangyari na naman ba? Yun ang di ko alam. Kaya nga pupunta ako ngayon sa meeting ni Kapitan eh. Aalamin ko kung ano na naman bang problema nila. O eto, ihatid mo na sa bahay ah. Bilisan mo, walang kasama ang kapatid mo ron. Nako, kung pinapalabas mo na sana, di sana kung sino-sino na ang kasama nun ngayon. Ba't sasagot ka pa? Daguan ko kaya ang ulo mo. Sige pa, susunod na nga ako, sabi ko nga eh. Napilitan na lamang si Marmar na kinuha ang mga supot ng pinamili ng ama. Gusto pa sana niyang maglaro sa bilyaran pero wala na siyang choice. Kung hindi niya ihahatid yon sa bahay nila, baka kung anong oras na rin silang kumain. Nang makabalik sa kanilang bahay ay naabutan niya si Martina na nagtatahi ng punda ng unan. Walang ganang nilapag ni Marmar ang mga pinamili sa ibabaw ng mahaba nilang lamesa. Mayaman na gawin yan, 5:00 na ng hapon. Iluto mo raw to.
Utot mo! Ikaw ang inuutusan. Ipapasa mo naman sa akin. Nag-iisip ka ba? Alam ni Papa na hindi ako marunong magluto, no? Bakit akong paglulutuin niya? Hay! Nakakainis! Nakita mo may ginagawa yung tao eh. Bakit? Makakain mo ba yung punda, ha? Dami mong pang reklamo, ha? Sige na, lutuin mo na. Nagsibak na ako ng mga kahoy kanina sa bakuran, kaya wala kang irereklamo. Huminga ng malalim si Martina at padabog na dinampot ang karne ng baboy at ang mga sangkap nito. Pupunta na sana ito sa maliit nilang kusina nang humarap itong muli kay Marmar. Kuya, napadaan ka ba sa simbahan kanina? Kung itatanong mo kung nakita ko ba yung bagong pare, oo, nakita ko. Nakausap ko pa nga eh. At isa lang ang masasabi ko, napakapangit. Hindi naman yun ang sasabihin ko eh, para kang timang. Oh, bakit? Ano ba yun? Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Sister Josephine kagabi? Pakialam ko naman dyan eh, hindi naman kami close. Binitiwang muli ni Martina ang karne ng baboy at saka lumapit kay Marmar. Nababahala ang mukha nitong tinabihan ang lalaki sa sofa. Ano ba? Ba't ka madikit na dikit? Ang weird mo ah. Kuya, may kung sino ron na umatake kay Sister Josephine kagabi. Ha? Anong umatake? Hindi ko alam eh. Basta yun ang kumakalat na balita kanina sa bingguhan. Kaya pala hindi ko nakita si Sister Josephine kanina. Teka, paano mo nga pala nalaman ang chismis na yan ha? Lumabas ka kanina no? Pumunta kang bingguhan no? Hala, isusumbong kita kay Papa. Kuya naman eh. Na-curious lang naman kasi ako. Huwag mo na akong isumbong, please. Sa isang kondisyon. Ikaw ang maghuhugas ng plato hanggang 1 buwan. Kapal ng mukha mo. Sige, susumbong kita. Oo na nga. Kainis to. Aalis na sana si Martina nang magsalita ulit si Marmar. Seryoso na ang mukha nito kaya humarap muli sa kanya si Martina. Gabi ko pa alaman tungkol kay Sister Josephine. Paano kagabi mo pa alam, kuya? Naroon kami sa pinangyarihan. Nakita namin si Sister Josephine na tumatakbo. Tinulungan siya ng mga tricycle driver kaya siya nakaligtas. Gusto mo bang malaman kung ano ang sinasabi niyang umatake sa kanya? Ano, kuya? Aswang. Aswang? Seryoso ka ba? Tinatakot mo lang ako eh. Ano naman mapapala ko sa'yo kung tatakutin kita? Kung ayaw mo maniwala, lumabas ka ron at talungin mo si Sister Josephine mismo. Hindi nga ako pwedeng lumabas, di ba? Sira ka ba? Tama lang na hindi ka na muna lumabas. Lalo na ngayon. Parang babae ang target ng aswang. Babae? Bukod kay sister, may iba pa bang muntika ng mabiktima ng aswang na yan? Meron. Kaso, sa kabilang baryo yun. Nanahimik bigla si Martina sa gilid. Hindi ito makapagsalita at malalim ang iniisip. Oh, bakit nanahimik ka? Anong problema? Naalala ko lang yung sinabi ng sakristan na kalandian ko. Nakita raw nila nung nakaraan na may aswang sa taas ng simbahan natin. Nako, nagpapaniwala ka naman dun. Alam mo, totoong aswang. Pero hindi tatambay ang mga yan sa simbahan, no? Tahanan ng Diyos ang simbahan eh. Hindi sila welcome dun. Ang mabuti pa, asikasuhin mo na yung pinapaluto ni Papa sa'yo. Para mamaya ikakain na lang tayo. Gisingin mo na lang ako dito sa sopa kapag kakain na. Kapal talaga ng face nito. Padabog na kumilos na lamang si Martina, habang si Marmar naman ay nakahiga sa sopa at nakatingin sa kisame. Hindi maalis-alis sa isipan nito ang tungkol sa aswang. Sa katunayan, noong gabi pa lang ay iniisip niya na ang bagay na yon. Ang kaso nga lang, ayaw naman niyang sabihin sa kanyang ama. Batid niyang magagalit lamang yon kung aswang ang kanilang pag-uusapan. Makalipas ang ilang sandali, ginising na rin siya ni Martina. Nakahanda na ang pagkain sa lamesa at naroon ang kanilang ama. Nagharap-harap na sila sa lamesa para maghapunan. Napansin naman ni Marmar na tila wala sa mood ang kanilang tatay. Ganun pa man, ay wala pa rin siyang pakialam. Magtatanong pa rin siya
kahit magalit ito sa kanya. Pa, may problema ka ba? Hindi may pinta yung mukha mo eh. Nasa harapan ka ng pagkain, nakasimangot ka. Pwede ba? Kumain ka na lang dyan. Dami mo pang satsat eh. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nag-duty na si Marmar sa barangay. Nalaman niya mula sa mga kapwa niya tanod ang tungkol sa napag-usapan sa meeting. Napag-usapan kasi ng mga kagawad kung papaanong hahanapin ang salarin sa pag-atake kay Sister Josephine. Ah, kaya pala wala sa mood si Papa. Bakit? Crush niya ba si Sister Josephine? Patawa-tawa pa si Marmar noong mga sandaling yon habang nagro-ronda sila sa buong baryo nila. Inabot sila ng madaling araw kakaronda, pero pasasalamat na lamang nila na wala silang nakitang gulo. Kaya naman, dakong 3:00 pa lang ay nakaalis na rin ng barangay si Marmar. Pasipol-sipol pa ang binata habang naglalakad pa uwi. Napadaan naman ito sa kanilang simbahan. Patay na ang mga ilaw sa loob, kaya naman inakala ni Marmar na wala ng tao roon. Pero napatigil siya nang tila may narinig siyang boses ng 2 tao roon, babae at lalaki, para bang naghaharutan. Dahil naintriga si Marmar, naisipan niyang hanapin kung saan nagmumula ang mga ingay na yon. Marahang naglakad si Marmar patungo sa kinaroroonan ng ingay, hanggang sa makarating na siya sa gilid ng simbahan. Pagsilip niya roon, ay nakita niya ang 2 tao sa gilid ng halaman, naghahalikan at naglalandian. Kahit medyo may kadiliman dahil mahina ang ilaw roon, namukaan ni Marmar kung sino ang lalaki. May kaunting pagkabigla pero parang hindi na bago kay Marmar ang nakita niya. Marami kasi siyang alam sa bayan na mga taong immoral. Tingnan mo nga naman oh. Ngayon lang ako nakatagpo ng pare na manyakis pala. Parang daga ng mga nataranta ang dalawa, lalo na ang babaeng nagmamadaling tumakbo paalis. Yung nakita mo, wala lang yun. Nag-aanuhan lang kami. Naglalaro ng kulitan. Nagkukulitan lang kami. Father naman, ano po ba tingin niyo sa akin ha? Kahapon lang pinanganak? Inilapit ni Marmar ang kanyang muka sa pari. Nagsalita ito na parang tila tinatakot niya ang lalaki. Lagot ka, Father. Immoral yan. Hindi ka makakakit ng langit. Isa pa, labag yan sa batas. Mukhang minor de edad pa ang babaeng yun eh. Eh paano kung... Huwag mo kong isusumbong, parang awa mo na. Pwede naman natin mapag-usapan to eh. Sabihin mo sa akin, anong gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Huwag ka lang maingay. Sigurado ka bang ibibigay mo lahat ng gustuin ko? Baka naman hindi. Oo, pangako, lahat ng gustuin mo ibibigay ko. Kaya pakiusap. Hindi ko naman kasi talaga gustong maging pare eh. Ano ba yan, Father? Marami akong gusto eh. Pero hindi ko gustong pag-usapan dito. Alam mo yung kape yan doon malapit doon sa kanto? Doon tayo mag-usap. At syempre, libre mo ang kape. Nagpakita si Marmar ng nakakalokong ngiti. Wala namang nagawa ang pari na si Ernie, kundi ang sundin na lamang ang kagustuhan ni Marmar. Batid nitong sisingaw kagad ang pagiging immoral niya sa buong baryo. Nagtungo sila sa kapihan, pumwesto sa pinakadulo ng bakuran, na kung saan wala nang gaanong makakarinig sa kanila. Kinuwento ng paring si Ernie ang lahat ng dahilan kung bakit siya nagsisilbi sa simbahan. Nagulat na lamang si Marmar nang malaman niya ang mga yon. Seryoso ka ba? Pinilit ka lang ng mga magulang mo na maging pare? Kasi ayaw ka nila mag-asawa? Kasi kapag nag-asawa ka, yung maiiwan nilang yaman, mahahatian mo yung magiging asawa mo? Ganun ba? Umiling-iling si Marmar. Hindi ito makapaniwala sa kwento ni Father Ernie. Relihiyoso kasi mga angka namin. Sa kasamaang palad, ako ang napili nila na maging pare. Sa totoo lang, kulang pa ako sa taon para maging pare. Nagulat na lang ako nang sabihin nilang magsisimula na akong magsilbi sa Diyos. Nilipat nila ako kagad dito at pinalayas daw nila ang dating pare. Ah, kaya pala nawala kagad si Father Robert.
Ang akala namin ng ibang bansa na siya eh. Pinalayas pala ng mga magulang mo. Uy, mukhang mayaman talaga kayo ah. Tulungan mo ako, Marmar. Gusto kong makawala rito sa pagiging pari na ito. Ang gusto ko, magkaroon ng maraming babae. Ayaw ko ng ganito. Siraulo ka pala eh. Literal na babaero ka pala talagang pari ka, no? Paano naman kita matutulungan na makatakas sa pagiging pari mo? Wala naman akong alam sa ganyan. Ay, nakakainis talagang buhay to. Bakit ba kasi ako nagkaroon ng siraulong mga magulang na walang ibang inisip kundi ang mga kayamanan at ang relihiyon nila eh? Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na medyo naughty ka pala, Father. Father Bad Boy. Wow! What a nice name! Basta, huwag ka na munang maingay. Aalis din ako sa simbahan nyo. Wala namang problema sa akin yun eh. Basta ibibigay mo pa rin ang mga gusto ko. Hindi ako magsasalita. Habang buhay na nakasiper ang bunganga ko. Sandaling humigop ng kape ang binatang si Father Ernie. Tumingin itong muli ng seryoso kay Marmar. Siya nga pala. Totoo ba yung nababalitang si Sister Josephine daw ay inatake ng isang aswang? Magkakilala na po ba kayo ni Sister Josephine, Father? Hindi pa. Totoo yun. May aswang dito sa amin. Naniniwala ka ba sa aswang? Oo, naniniwala ko. Sa katunayan kanina, meron ako napansin sa simbahan. Tila nakuha ni Ernie ang kanyang interes. Inusog pa ni Marmar ang upuan niya para lumapit sa kausap. Anong napansin mo, Father? Hindi ko alam kung aswang yung nakita namin. Pero habang nag-aanuhan kami kanina, may nakita kami nakadapo sa bumungan ng kampana. Hindi ko pinansin, pero nakarinig na lang kami ng pagaspas ng pakpak. Aswang kaya yon? Hindi ko alam. Pero palagay ko, oo. Ang hindi ko lang alam bakit bigla na lang magkakaroon ng aswang dito sa amin? Nakakatakot naman dito sa lugar nyo. Dapat pala, mas padaliin ko na ang pag-alis sa pagiging pari dito. Pero sige na, babalik na ako ng simbahan. Baka may makakita pa sa akin. Nagmamadaling nagbayad si Father Ernie sa tindero at nauna na rin naglakad paalis. Napangiti na lamang si Marmar habang binibilang ang perang binigay sa kanya ng binatang pari. 27 na pero bata pa rin ang isip. Pero ayos lang. Ang mahalaga, may bago akong sideline. Sandaling napatulala si Marmar. Muli niyang naalala ang kinuwento ni Father Ernie. Kahit na papano, nakaramdam siya ng kaunting awa para sa binatang pari. Batid niya kasing hindi mahirap ang pinasok ni Ernie. Ay nako, kawawang tao. Nang dahil sa kasakiman ng magulang, ay naging pare ang loko. Masayang naglakad pa uwi si Marmar. Ilang araw siyang hindi papasok sa barangay dahil kahit papano ay malaki-laki naman ang kanyang nakubra mula sa kanyang pambablackmail. Pagdating niya sa kanilang bakuran, ay naaktuhan niyang lumalabas sa bintana ang babaeng si Martina. Pagbaba ng dalaga, ay nagulat ito nang nasa harapan na nito ang binata. Tigas talaga ng bunbunan mo no? Di ba sabi ni Papa huwag kang lalabas? Hindi pa tapos ang parusa mo. Baka nakakalimutan mo yun babae ka. Nakakainis naman Pwede bang manahimik ka na lang? Saan ka ba kasi pupunta mag-aalas 4 na? Hindi ka ba natatakot na baka may makasalubong kang aswang? Sa sinabing yun ni Marmar, ay bumakas ang takot sa mukha ng dalaga. Kung may kaliwanagan nga lang sa tapat nila, ay makikita ni Marmar ang pamumutla ni Martina. Tinatakot mo lang naman ako Martina, hindi ako nananakot Kanina pinag-usapan lang sa barangay ang tungkol sa nangyari kay Sister Josephine. Kung magtitigas-tigasan ka ng ulo mo, mapapahama ka talaga. Pupunta lang naman ako kina Marie. Manonood lang kami. Hindi pwede. Kapag hinayaan kitang makalabas, mayayari din ako kay Papa. Hala sige, pasok! Sige na kuya, kahit sandali lang. Hindi, pumasok ka. Kulit mo Parang batang nagdadabog na bumalik sa loob ng bahay si Martina.
Ngumingisi-ngisi naman si Marmar na para bang nang aasar. Kinabukasan, araw ng linggo. Sa wakas, makakalabas ng bahay si Martina. Nagyaya kasi ang kanilang ama na magsimba. Yun ay para makita na rin ang bagong pari ng kanilang simbahan. Nang nasa simbahan na sila, palihim na pumunta si Marmar sa likuran para kitain si Ernie. Nag-text kasi ito kinaumagahan at sinabing may mahalagang sasabihin sa kanya. Habang abala pa ang ilan sa paghahanda sa misa, natagpuan ni Marmar ang pari sa likod ng simbahan. Uy, hindi tayo close ha. Lilinawin ko lang. Baka isipin mo magkaibigan na tayo. Pero ano bang sasabihin mo ha? Hindi ako nakatulog kaninang madaling araw. May nakikita ko sa tapat ng bintana ng opisina ko na isang lalaki. Hindi ko makita ang muka. Pero pakiramdam ko, inaabangan niya akong lumabas. Pakiramdam ko rin aswang yun. May inaaswang sa simbahan na ito. May pinagsabihan ka na ba nito? Wala pa. Hindi pwedeng sabihin ko sa mga tao. Baka matakot sila. Oo. Tama yun, ilihim mo muna. Mamayang gabi, babalik ako rito sa simbahan. Aabangan natin kung aswang nga ba talaga ang nakikita mo. Tsaka kailangan ko pala ng pera mamaya ah. Oo, sige. Bibigyan kita. O sige na, maganda ka na. Magmimisa ka pa eh, Father. Umalis na rin si Marmar doon at binalikan na rin ang kanyang tatay at kakambal. Maayos namang nagsimula ang misa. Sa katunayan nga, marami ang humahanga kay Father Ernie. Isa na roon si Marmar dahil kahit na hindi nito gusto ang pagiging pare, nagagampanan pa niya yon ng maayos. Alas 5 na ng hapon nang matapos ang misa, marami ang lumapit sa binatang pare para magpa-picture. Napapailing na lang si Monching at Marmar. Ginawa kasing artista si Ernie ng mga nanay na kilig na kilig. Ayo, tingnan niyo si Martina. Inggit na inggit oh. Hindi makalapit. Subukan lang niya maglandi. Masasampal ko talaga siya. Gagaya ka sa mga babaeng yon, mga immoral. Pati pare pinagnanasaan nyo. Tara na at umuwi na tayo. Martina ha, hindi ka pa rin pwedeng lumabas ng bahay. Sumimangot na lamang si Martina at nauna na ring naglakad. Samantala, si Marmar naman ay tumigil muna sa gilid para bumili ng sampagita. Napadako ang kanyang tingin sa kabilang banda ng simbahan. Nakita niya roon ang dating pari na si Father Robert. Nakasuot lang yun ng pambahay. Nakatingin yun sa loob ng simbahan na para bang sinisilip kung sino ang mga naroon. Nagtaka naman si Marmar kung ano ang ginagawa ni Father Robert doon. Ibang-iba rin kasi ang aura ng dating pari. Nang tangkang lalapitan ni Marmar ang dating pari para lang sana batiin, bigla na lang yun nawala nang makalingat siya. Bakit kaya nandito siya? Tsaka parang may mali sa kanya. Iiling-iling na kinuha na lamang ni Marmar ang sampagita at sumunod na rin sa kanyang ama. Palingon-lingon pa siya sa pagbabakasakaling makita ulit si Father Robert, pero ni anino nun ay hindi niya na nasilayan. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Nagawang makaalis ni Marmar sa kanilang bahay nang hindi napapansin ng kanyang ama. Wala siyang duty sa barangay nun, kaya alam ni Mang Munching na walang dahilan si Marmar para lumabas ng bahay. Kaya naman, tumakas na lamang si Marmar. Tinungo niya ang bagong kakilalang binata na si Ernie. Sakto naman na natagpuan ni Marmar ang binatang pare sa gilid ng simbahan. Base sa amoy ni Ernie, halatang may nilandi na naman yon na babae. Buti naman dumating ka. Tila natataranta at takot na takot si Ernie nung mga sandaling yon. Nang humawak ito kay Marmar, ramdam ni Marmar ang panginginig ng kamay nito. Bakit? May nangyari ba? Yung aswang. Nakita ko meron siyang pinatay na isa sa mga sister. Nanlaki ang mga mata ni Marmar nang marinig ang mga salitang yun. Agad niyang hinila si Ernie sa gilid at saka lumingon-lingon kung may makakarinig ba sa kanila o wala. Sigurado ka bang aswang ang pumaslang sa kanya? Sumama ka sa akin para malaman mong totoo. Nagmamadaling nagtungo ang dalawa patungo sa bakanting lote na katabi din ng simbahan.
Tinutukan pa nila ng ilaw mula sa cellphone ang kanilang madadaanan. Maya-maya lang, narating na rin nila ang kinaroroonan ng bakanting lote. Bumungad agad sa kanila ang isang madre na nakatihaya habang nakahiga sa mga gulong na nakatambak. Oh my God! Lalaki ang aswang. Medyo matanda na siya. Hindi ko maaninag ang muka. Natakot kasi ako na lumapit. Kasi iniisip ko na baka pag lumapit ako naman ang isunod niya. Anong gagawin ko, Marmar? Sabihin mo, anong gagawin ko? Sasabihin ko to sa tatay kong kagawad. Maniniwala kaya sila kung sabihin kong aswang ang pumatay kay sister? Hindi ko alam. Ang mahalaga, may imbestigahan ng kasong to. Nakakaalarma na. Nung una si Sister Josephine. Tapos ngayon, may patay ng madre. Humuntong hininga si Marmar at napalunok na lamang ng laway sa sobrang kaba. Dumating ang mga tanod ng barangay nang i-report ng palihim ni Marmar ang karumal-dumal na sinapit ng madre. Mula sa malayo, tanaw niya at ni Ernie ang mga tauhan ng barangay at ilang pulis na dumating. Habang pinagmamasdan nilang iniimbestigahan ang pangyayari, nagtatayuan ang balahibo ni Marmar. Saka pa lamang pumapasok sa isipan niya na maaaring malagay nga sa alanganin ng kanilang baryo sakaling totoong ang aswang ang pumaslang sa madre. Naghiwalay muna sila ni Ernie matapos makuha ang pera mula rito. Wala si Mang Monching nang umuwi na siya sa bahay. Tanging si Martina lang ang inabutan niya roon. Napansin ng kanyang kakambal ang pagiging aligaga niya, kaya naman hindi na napigilan ng babae na puntahan siya. Teka lang kuya, kanina ka pa hindi mapakali. Ano bang problema mo? Martina, iwasan mo munang lumabas-labas ha. Dahil na naman ba sa aswang yan? Sus! May natagpo ang bangkay ng madre sa bakanting lote malapit sa simbahan. Nabitiwan ni Martina ang binabasa nitong libro nang marinig ang sinabing yun ng binata. Nanlalaki ang mga mata nito na namumula rin dahil sa labis na kaba. Seryoso ka ba niyan, kuya? Bakit? Mukha ba ako nagjo-joke? Sino naman kaya ang gagawa nun? Aswang nga, di ba? Aswang! Ang lutang mo namang kausap. Hindi. Sino nga aswang ang ibig kong sabihin? Aba, ewan ko. Aalamin ko pa ba? Ang importante ngayon, wag ka na munang lalabas ng bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Ano bang ginagawa ko? Bagot na nga ako dito sa loob ng bahay eh. Malakas talaga ang kutob ko. Na taga-baryo lang din natin ang aswang na yun. Huwag mong sabihin, makikialam ka pa dyan, kuya. Hindi ako makikialam kung hindi niya tayo bubuluhin. Ngayon ko na magagamit ang mga pinag-aralan ko tungkol sa mga aswang na yan. Hindi na lamang nagsalita ang dalagang si Martina. Naiintindihan naman niya ang kanyang kuya. Batid niyang nag-aalala lamang yon para sa kanya. Mga isang oras na ang nagdaan. Sinubukan ni Marmar na bumalik ulit sa crime scene. Wala na roon ang bangkay ng madre. Ang natira na lang doon ay ang mga bakas ng dugo na pinahid pa sa mga halaman. Bumuntong hininga na lamang si Marmar. Aalis na sana siya nung mga sandaling yon, pero naramdaman niyang may tao sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaki na parang kasing idaran ng kanyang tatay. Nasa ilang segundo niyang tiningnan yon. Sa tindig pa lang ng matandang yon, ay nakilala niya na kung sino yon. Father Robert? Anong ginagawa niyo rito? Nang lalapitan na sana ni Marmar ang matanda, ay nagmamadali itong umalis. Ngunit hindi pumayag si Marmar na hindi niya yun makakausap. Tumakbo si Marmar at nilakihan niya ang bawat hakbang. Nang matanaw niyang nasa kaliwang kanto dumaan ang dating pari, ay dali-dali niya itong sinundan. Dahil sa likas na may kabilisan ang binata, ay naabutan niya ang matanda. Hinawakan niya agad yon sa balikat at sapilitang hinarap sa kanya. Father Robert, sandali! Nakatingin lang sa kanya ang matanda na parabang nababahala at nangangamba ang mukha nito. Wala itong salita na inilabas kung kaya't si Marmar na lang ang unang nagsimula ng usapan. Mawalang galang na, Father Robert ha. Pero, ang weird mo eh.
Nung nakaraang nakita rin kita, bigla ka na lang nawala. Ngayon naman parang may sinisilip ka sa loob ng simbahan ng ganitong oras. Sabihin mo nga sa akin, ano bang pakay mo sa simbahan? Nanginginig ang labi ng matanda. Hindi ito makapagsalita. Ang tangi lamang nitong nagawa ay hawakan ang kamay ng binata. Father Robert, ano? May gusto ka bang sabihin? Tumangu-tangu na lang ang matanda. Dahil hindi ito makapagsalita ay ipinakita na lamang ng dating pari ang dila nito. Muntikan nang mapamura si Marmar nang makitang putol ang dila ng matanda. Nagtayuan ang mga balahibo ni Marmar. Nakaramdam siya ng kilabot nang isiping may kung sino ang gumawa nun sa dating pari. Diyos ko po, Father Robert! Anong nangyari dyan sa dila mo? Nagmamadaling umalis ang matanda. Natatarantayong tumakbo paliko sa kabilang kanto. Naiwan namang nakatayo ron si Marmar at napapaisip. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Father Robert, pero malakas ang pakiramdam niya na may alam si Ernie sa bagay na yon. Napatagilid si Marmar nang may tumigil na itim na sasakyan sa kanyang harapan. Pagtingin niya roon ay nagbukas ang bintana sa driver's seat. Marmar, may ginagawa ka ba? Halika muna. Father Ernie. Ernie, kumusta? Bakit? Halika, may pag-uusapan tayo. At dahil may gusto rin namang itanong si Marmar sa binatang pari, sumakay na lang din siya sa sasakyan. Katabi niya si Ernie sa harapan. Pagtingin niya kay Ernie, kalmado lamang ito, ngunit may bakas ng pag-aalala sa mukha. May sasabihin ka ba? Kung magkakape tayo, ayoko muna. Nininervyos ako eh. Pinaandar na muna ni Ernie ang kanyang sasakyan. Galing kasi ako sa estasyon ng pulis. Kinuhanan nila ako ng statement doon kay Sister Joanna. Gaya ng sinabi ko, hindi sila naniniwala na aswang ang gumawa nun. Nakausap ko na rin si Sister Josephine. Nasa estasyon din siya kanina. Hindi rin naniniwala sa kanya mga pulis kahit na anong paliwanag niya. May tinuturo na ba silang sospek? Sandaling napailing si Ernie dahil sa pagiging dismayado. Hindi ka maniniwala pero ang dating pare ang isa nilang pinaghihinalaan. Ngayon hinahanap na nila si Father Robert para tanungin. Alam mo, naiisip ko nga what if siya ang aswang? Teka. Siya ang sospek sa pagpatay kay Sister Joanna? Bakit niya naman gagawin yun? Gaya ng sinabi ko, kung siya ang aswang, may dahilan siya para gawin yun. Naalala kong nasabi sa akin ni Sister Joanna bago ang kamatayan niya. Parang may tinatago raw si Father Robert nun. Baka nalaman ni Sister Joanna kung ano yun. Kaya siya pinatay. Paano naman magiging aswang si Father Robert? Wala naman yun sa itsura niya. Hindi mo ba siya napapansin minsan na nasa paligid siya ng simbahan? Parang nagmamasid. May iba rin kayang nakakapansin nun sa kanya. Ang sabi nila, mahirap daw talagang mahalata ang isang aswang kapag nasaan yung tao. Tapos ito pa. Kanina sa istasyon, meron ako nakausap na matanda. Marami siyang alam tungkol sa mga aswang. Ang sabi niya, kapag daw ang aswang ay putol ang dila, ibig sabihin ay tiktik daw yun. Humahaba kasi ang dila ng tiktik. At para daw tumigil yun sa pangangaswang, kailangan putulin ang dila nito. Sa hindi malamang dahilan, ay nagtayuan na naman ang mga balahibo ni Marmar. Sa isip-isip niya, maaaring aswang nga talaga si Father Robert. Ang dila nitong putol ang pinakamatibay na ebidensya. Pero mas pinili na lamang muna niyang hindi sabihin kay Ernie. Paano nga pala napalaya si Father Robert sa simbahan namin? Bukod sa pinipilit kang isalpak ng mga magulang mo doon, ano pa ang ibang dahilan? Maimpluwensya ang pamilya ko sa relihiyon natin. Kaya madali lang na pinaalis nila si Father Robert nung malaman nilang may problema yun sa pagpipigil ng galit. Hindi naman siya totally inalisan ng posisyon sa simbahan. Inilipat lang siya. Ang hindi ko maintindihan, bakit siya pagala-gala? Hindi ba siya nagmimisa? Grabe rin pala ang sistema ng mga relihiyosong tao, no? Sinabi mo pa.
Ako nga, ayaw na maging pare eh. Wala akong magawa eh. Itatakwil ako ng mga magulang at angkang ko. Hindi ko nga alam kung paano ko bibitawan to eh. Parang napamahal na kagad ako sa mga tao nang unang misa ko pa lang dito. Hoy, hindi kita kilala ng lubusan ha. Pero wala kang karapatang magpare kasi babaero at immoral ka. Iwan mo ang pagpapare dahil hindi ka bagay dyan. Kahit pa sabihin mong mahal mo na ang mga tao dito, may ginagawa ka pa rin kasalanan. Hindi ka pwedeng maging banal habang nagiging siraulo kang tao. Aray, grabe nasaktan ako sa sermon mo ha. Pero salamat. Hindi ako nagkamali na naging kaibigan kita. Ha! Ako naman, maling-mali na meron akong kaibigang pare na babaero at manyakis. Bigyan mo ako ng pera kung ayaw mong pagkalat ko ang mga pinaggagawa mo. Oo na, pero mamaya na. Saan ba kasi tayo pupunta? Kay Sister Josephine. Hindi na nagsalita pa si Marmar. May kaunting kaba siyang nararamdaman. Wala siyang ideya kung ano ang malalaman nila kay Sister Josephine. Ni hindi niya nga rin inaasahan na doon pala ang tungo nila. Basta ang sabi lang sa kanya ni Ernie, may kailangan silang malaman tungkol kay Father Robert. Lumipas ang mga sandali at tumigil na rin ang kanilang sasakyan sa tapat ng maliwanag at malawak na bakuran. Pero sa labas pa lamang, parang nakikita na nilang walang katao-tao sa bahay. Nakapatay kasi ang ilaw doon sa loob. Bumaba ang dalawa ng sasakyan. Papasok na sana sila sa bakuran nang may isang ale ang lumapit sa kanila at nagsalita. Sister Josephine ba ang hinahanap niyo? Ay nako, walang tao riyan. Lahat sila nasa ospital. Itinakbo nila si Josephine sa ospital kasi alam niyo ba, inatake siya rito ng aswang. Talagang pinasok siya sa loob ng bahay. Walang ganong nakakita sa labas. Ang nakakita lang sa kanya ay ang kanyang boy na binata. Diyos ko, kawawa naman. Kagagaling lang nun sa istasyon eh. Pagkatapos magsalita ay naglakad na rin palayo ang ale, dala-dala ang hawak nitong walis tingting. Samantala, hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nalaman. Hindi nakapagsalita si Marmar. Makailang ulit lang siyang napalunok ng kanyang laway. Buong akala niya, maaabutan pa nila ang madre. Bumalik na lamang sa loob ng sasakyan ang dalawa. Nawala na rin sa mood ang binatang pari. Hindi na nito nagawa pang makapagsalita. Habang nasa biyahe pa uwi, makalipas ang ilang sandali ay saka lamang ulit nakapagsalita si Father Ernie. Marmar, may pakiusap sana ako. Pwede bang doon na muna ako sa inyo ngayong gabi? Ha? Baliw ka ba? Di porke pare ka eh, pwede ka nang makitulog sa amin. Baka mamaya manyakin mo pa ang kakambal ko eh. Tsaka, hindi pa kita ganong kakilala, no? Pasensya na. Gusto ko kasi sanang umuwi na muna sa amin ngayon. Ang kaso, hindi rin ako papayagan ng parents ko eh. Natatakot din naman ako kung sa simbahan ako magstay ngayong gabi. Marmar, napaparanoid ako eh. What if si Father Robert nga ang aswang? Tapos gantihan niya ako dahil sa ginawang pagpapaalis sa kanya ng mga magulang ko. Nakaramdam ng konting awa si Marmar sa kanya. Nag-alala rin siya kahit papaano. Ayaw din naman niyang mapahamak si Ernie dahil kapag may nangyaring masama rito, siya rin ang makukonsensya. Kaya naman, agad na nagbago ang isip ni Marmar. Oo na, sige na. Dediretso na tayo sa amin. Ipagpapaalam mo na kita kay Papa at saka sa oras na manyakin mo ang kapatid kong babae ha, ihahatid kagad kita kay Jesus. Naiintindihan mo ba ako? Ano ka ba? Hindi naman ako yung tipong manyak na manyak, no? Babaero lang ako. Pero kahit papano, kapag alam kong dapat igalang ang babae, ginagawa ko. Aba, dapat lang. Matuto kang gumalang. Pari ka eh. Hindi ko naman talaga ginustong maging pare, di ba? Ginagawa ko lang to para sa mga magulang ko. Ngumisi at napailing na lamang dito si Marmar. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay nila Marmar. Saktong-sakto dahil sa oras na yon ay nasa labas pa ang matandang si Monching. Naglalaga ng kamuting kahoy habang nag-iinom ng kape. Hinabigla naman ni Mang Monching ang pagdating ng binatang pari.
Nagtataka pa itong tumingin-tingin sa anak na si Marmar. Oh, Marmar, anong meron? Bakit nandito si Father Ernie? Magandang gabi po sa inyo, sir. Kaya po ako nandito kasi gusto ko po sanang... Alam niyo naman po kung anong nangyari doon sa simbahan, di ba? Nakiusap sa akin to si Father Ernie na kung pwede po dito muna siya sa bahay ngayong gabi. Nagkaroon ng trauma dahil sa nangyari. Natatakot siya na baka pati siya, lapain ng aswang. Walang problema sa akin, Father Ernie. Pero, maliit lang ho ang bahay namin. Pa, sa kwarto ko na lang po siya matutulog. Ako po sa sala. Pasensya na po talaga kayo sa abala. Nababahala lang po kasi ako sa aswang. Hindi ko naman po inakala na totoo pala mga ganyan. Huwag ka na mabahala. Safe ka rito sa amin. Kumain ka na po ba? Marmar, samahan mo muna si Father Ernie sa loob at ipaghanda mo ng pagkain. Diyos ko, sabi ko kasi sa inyo maglinis kayo ng bahay. Nakakahiya tuloy kay Father. Natawa na lamang si Ernie nung mga oras na yon. Pagpasok nila sa loob, napanganga ang dalagang si Martina nang makita ang binatang pari. Namula agad ang mukha nito na parang isang kamatis. Magandang gabi sa'yo. Pasensya na sa abala. Magandang gabi rin naman. Ang pogi mo naman, Father. Hoy, Martina. Huwag kang kumirengking dyan at pari yan. Tama ang kuya mo. Ako yung bagong pari sa lugar nyo. Wala akong pakialam. Basta ang pogi mo. Hoy, Martina, umayos ka. Igalang mo ang alagad ng Diyos. Ayos lang po, sir. Nako, wag mo na akong tawaging sir. Mang Monching na lang ho, Father. Nagngitian na lamang sila nung mga oras na yon. Ilang sandali lang ay kumuha na rin si Marmar ng makakain ni Father Ernie. Habang nasa pagkainan, hindi naman mawala-wala ang tingin ng dalagang si Martina kay Father Ernie. Mas lalong nabuhay ang pagpapantasya ng babae dahil nasa bahay nila ang kanyang labis na hinahangaan. Pagkatapos kumain, hinatid na muna ni Marmar ang binatang pari sa maliit nitong kwarto. Mabuti na lang din ay malinis ang punda ng unan at sapin ng higaan. Kaya kahit na papano, kampante siyang hindi mag-iinarte si Father Ernie. Maraming salamat talaga, Marmar, ha? Huwag kang mag-alala. Ipagdarasal ko sa Panginoon ang kasaganahan ng pamilya mo. Huwag ka lang magpanggap. Ay, yung dalawa na lang ngayon na magkasama. Dasal-dasal ka pang nalalaman, di naman bukal sa kalooban mong pagiging pare. Sabihan mo ako kapag may kailangan ka. Nasa sala lang ako. Text mo na lang ako kung tinatamad kang lumabas, ha? Sige, maraming salamat ulit. O paano? Mauuna na ako matulog, ha? Kailangan kasi maaga ako bukas sa simbahan, Meron kasing bibinyagan. Tumango na lamang si Marmar. Sa kabila ng kanyang utak, medyo nagsisisi siya na sinama pa ang binatang pari sa kanilang bahay. Hindi na kasi mapakali si Martina kahit alanganing oras na. Kinukulit siya ng kanyang kakambal kung papaano sila naging magkakilala ni Ernie. Ano? Gusto mo ma-extend yung parusa mo, ha? Tigilan mo na kung ayaw mong sabihin ko kay Papa na lumabas ka. Damot naman ito. Nagtatanong lang tungkol kay Father Ernie. Wala kang alam, Martina. Hindi si Ernie ang tipo ng tao na dapat mo magustuhan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong ha? Tanga ka ba? Kita mo ng pare yung tao magugustuhan mo? Aba, syungaers ka rin, ano? Sige na nga, doon ka na sa kwarto mo. Dito ako matutulog sa sopa. Sige na. Papa, si Martina ang kulit dito, oh. Nagmamadaling umalis si Martina at pumasok na lamang sa kwarto nito. Sakto namang kakatapos lang magbihis ng kanyang ama. Oh, saan na naman kayo pupunta? Gabing-gabi na. Saan pa ba? Di sa barangay. May emergency meeting daw, Bakit po? Ano na namang nangyari? Si Father Robert ang pinaghihinalaan ni Kapitan na aswang sa baryo natin. Namataan siya kanina sa terminal. Doon sa Talahiban. Napabangon si Marmar sa kanyang narinig
dahil tumutugma yun sa sinabi ni Ernie. Papa, Si Father Robert din ang hinala ko at hinala ni Ernie. Baka Ernie ka naman. Wala kang paggalang kay Father ah. Father ang itawag mo sa kanya. Isa pa, mas matanda sa'yo ng 7 taon yun. O sige na, saka na lang natin pag-usapan ang tungkol sa aswang na yan. Aalis na muna ako. Ikaw na ang bahala rito sa bahay ha. Umayos kayo ng kambal mo. Ayoko nang kahihiyan sa harapan ni Father Ernie. Tinapik ni Mang Monching si Marmar. Hinatid na rin niya ang ama sa kanilang bakuran. Kung si Father Robert nga ang aswang, hindi malabong si Ernie na ang isusunod niya. Napahaplos na lamang si Marmar sa kanyang magkabilang braso nang maramdaman nang nagtindigan na naman ang mga balahibo niya. Isinarado niyang maigi ang mga bintana at ang pintuan nila. Sa takot niya, inusog niya ang sopa padikit sa pinakapader ng kanilang bahay. Hindi pala ako dapat matakot. Matagal ko nang gusto makakita ng aswang eh. Kung saan-saan dumako ang kanyang tingin, kada maliliit na ingay na naririnig sa kanyang paligid, nagiging tamang hinala na siya. Nagsaklob na lamang siya ng kumot, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kakaisip niya ng kung ano-ano, hindi niya na namalayan ang oras. Pagtingin niya sa wall clock, 4:00 na pala ng madaling araw. Hindi pa rin nakakauwi ang kanyang ama. Marahan niyang inalis ang kumot na nakatakip sa kanyang muka. Tumingin-tingin siya sa paligid ng kanilang maliit na sala. Nang wala naman siyang makitang kakaiba, ay agad siyang bumangon. Pupunta na lang sana siya sa banyo, pero bigla siyang nakarinig ng ingay sa labas. Parang may naglalakad at naglalabas ng tunog na kagaya ng sa baboy. Dahil doon, nagsimula na namang mapraning si Marmar. Marahang naglakad si Marmar papalapit sa bintana. Kahit na nakakaramdam siya ng takot, hindi niya pa rin mapigilan na sumilip sa labas. Tinapat niya ang kanyang mata sa siwang ng bintana. May nakita siyang parang imahe ng tao na nasa labas. Aswang ba yun? Teka, si Father Robert yun ha. Hawak-hawak ang dibdib ay huminga siya ng malalim. Tila nawala ang angas niya sa katawan ng mga sandaling yun. Nang makarinig na naman siya ng ingay mula sa kanyang kwarto, nag-alala siya para sa binatang pari. Dali-dali siyang pumunta sa kanyang kwarto kung nasaan naroon si Ernie. Pagdating niya roon ay mahimbing namang natutulog ang lalaki. Ganun pa man, pansamantala ring nawala ang naririnig niyang weirdong ingay. Bumalik siya sa sala. Kumuha siya ng asin na halos hindi niya mahawakan sa sobrang dami. Mas lalong kinabahan si Marmar nang marinig niyang may kumatok na sa labas ng kanilang pintuan. Ganun pa man, matapang pa ring lumapit si Marmar sa pag-aakalang aswang ang nasa labas. Mabilis niyang binuksan ang pinto at saka sinabuyan ng asin ang taong naroon. Aray! Ang mata ko! Aba siraulo kang bata ka! Ba't mo ako hinagisa ng asin? Halos ihilamos na ni Mang Monching ang asin sa mukha niya nang sabuyan siya ni Marmar. Kinuha ng matanda ang walis tambo sa gilid at saka pinagpapalo nito ang anak. Mukha ba akong aswang ha? Siraulo ka! Ba naman kasi? Bakit kasi hindi ka nagsabi kung sino ka? Bakit nagtanong ka ba? Malay ko ba kung gusto mo palang marinig ang pangalan ko? Bihira kang bata ka. Gagawin mo pa akong buro. Pasensya na pa. Di ko naman sinasadya eh. Kanina kasi may nakita akong tao sa labas ng bakuran natin eh. Parang umaaligid-aligid dito sa atin. Tao? Nakilala mo ba kung sino? Hindi eh. Sa siwang lang ng bintana ako nakatingin. Kalahating katawan lang ang nakikita ko. Basta lalaki yun. Ang mabuti pa huwag na tayo matulog. Magbantay na lang tayo. Hindi na rin ako mapalagay sa aswang na yan eh. Nagkape na lang muna ang mag-ama nung mga oras na yon. Halos 2 oras din silang nakiramdam sa paligid. Pero sa kasamaang palad, wala nang nagparamdam na aswang. Mulat na mulat ang mga mata nila nang magising na rin si Ernie. Sumabay ito sa kanila sa pag-aalmusal. Pagkatapos ay umalis na rin agad matapos makapagpasalamat.
Agad namang nagtungo si Marmar sa kanyang kwarto para sana makapagpahinga. Nang mapadako ang kanyang tingin sa bintana, napansin niyang may bahid ng lupa. Para bang merong tumapak na galing sa labas. Sa isip-isip ni Marmar, wala namang nakapasok doon ng madaling araw. Kasi kung meron man, magigising naman si Ernie at hindi rin naman makakapasok yon dahil nakasarado sa loob ang bintana. Humiga na lamang si Marmar sa kanyang kama. Pipikit na sana siya nang marinig ang sumisigaw na mga tao sa labas. Bago pa man siya bumangon, pinuntahan na siya ni Martina sa loob ng kanyang silid. Alis na si Ernie kanina pa. Ano ba yun? Hindi yun, kuya! May biktima na naman ng aswang! Pinakinggan ni Marmar ng maigi ang mga nagkakagulong tao sa labas. Dito niya na nakumpirma na meron na naman palang biktima ang kinatatakutan nilang aswang. At ang nakapagtataka para kay Marmar, puro babae ang mga nabibiktima. Lumabas ng bahay si Marmar kasama ang kanyang amang si Monching. Tinungo nila ang kinaroroonan ng sinabing bangkay daw ng isang babae. At ang nakakapangilabot pa, isa na naman itong madre. Kumakalat ang haka-haka na ang aswang ay may pagnanasa sa mga madre dahil lumalabas sa mga autopsy ng mga naunang biktima at maging ang autopsy ni Sister Josephine. Parehong nakitaan ang mga yon ng forced penetration sa kanilang mga ari. Sa madaling sabi, pinagsamantalahan na muna ng aswang ang biktima bago tuluyang pinaslang. Sa liblib na parte ng ilog nila natagpuan ang kumpulan ng tao. Napatakip na lamang ng bibig si Marmar nang makita ang sinapit ng kawawang madre. Wala na itong suot at naliligo na sa sariling dugo. Pa, tingin ko kailangan na nating ipadala si Martina sa bayan. Hindi na safe dito sa atin. Mabuti pa nga. Nag-aalala na rin ako sa kakambal mo, lalo na ngayon. Palala ng palala ang mga nangyayari dito. Kung si Father Robert niya ang aswang na hinala ng lahat, sana ay mahuli na namin siya. Hindi pwedeng malaya lamang siyang gumagala. Nung umagang yun, binalikan na ng mag-ama si Martina. Kinausap nila to tungkol sa paglipat nito sa bayan kung saan doon din naman nakatira ang iba nilang mga kamag-anak. What? Ayoko nga! Hindi niyo na nga ako pinapalabas tapos sa bayan niyo pa ako itatapon? Huwag ka na nga magpanggap na sumusunod ka sa parusa ni Papa. Akala mo ba hindi ko alam na gabi-gabi kang lumalabas, ha? Sinabi sa akin ni Maria na lagi ka doon sa kanila. Ano, tatanggi ka pa? Dahil dyan sa ginawa mo, mapapahamak ka, Martina. Hindi mo ba nababalitaan ang mga nangyayari ngayon? Karamihan sa mga nabibiktima ng aswang ay puro babae. Binigyan mo lang ako lalo ng dahilan para palipating ka na muna sa tiyahin mo sa bayan. Papa naman eh! Huwag ka na magmatigas. Habang hindi pa nahuhuli ang aswang, hindi ka muna babalik dito. Tignan mo ang ibang mga tatay, lahat sila ganito rin ang gagawin. Aalisin muna nila ang mga anak nilang babae para hindi madamay. Madre lang naman ang dinadali ng aswang pa eh. Hindi naman ako madre. Hindi ka nga madre, pero isa ka pa ring babae. Pinagsasamantalaan muna ng aswang ang biktima niya bago kainin ang laman at paslangin. Aba, kayang-kaya rin niyang gawin yun sa'yo. Kapag natipuhan ka niya, kaya't sa ayaw at sa gusto mo, mamayang gabi ay aalis ka na. Hihintayin ko lang ang reply ng tiyahin mo. Makisama ka na lang, Martina. Hindi naman namin to ginagawa kasi trip lang namin eh. Pinoprotektahan ka lang namin sa posibleng panganib na mangyari sa'yo. Pero kasi, paano ko na makikita si Father Ernie? Magtigil ka nga. Ang landi-landi mong bata ka. Napaka-immoral mo. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ka pwedeng magkagusto sa kanya dahil isa siyang pare. Alagad siya ng Diyos. Crush lang naman pa eh. Wala namang masama sa paghanga, di ba? Pero nagnanasa ka sa kagwapuhan niya. Pa, tama na yan. Kalma muna. Aba, sinong hindi ma-high blood eh? Nahihibang na tong kakambal mo. Basta, ayaw ko pa rin doon. Dito lang ako. Lilipat ka sa bayan, Martina. Ayoko nga kasi. Kahit si Father Ernie ang magatid sa'yo, ayaw mo pa rin? Nagtaka si Monching sa sinabi ni Marmar. Sa kabilang banda,
Tutol ang matanda dahil mang-aabala pa sila ng taong abala sa buhay. Talaga? Kaya mo siyang kausapin para ihatid ako sa bayan? Anong kalokohan na naman to, Marmar? Alam mong abala sa simbahan si Father Ernie. Mga abala pa tayo. Nakakahiyayang sinasabi mo, hindi ba maaari? Close po kami ni Father Ernie pa. Mahabang kwento pero alam kong hindi niya matatanggihan. Pumayag ka na pa. Yun lang ang paraan para makisama tong si Martina sa atin. Tama si Kuya pa. Papayag ako kung si Father Ernie ang maghahatid sa akin sa bayan. Diyos ko naman! Baka naman lumandi pa ang kakambal mo eh! Hindi yan makakapaglandi pa. Babasahan niya ni Father Ernie ng Bible habang nasa biyahe sila. Nawala ang ngiti sa mukha ni Martina. Ganun pa man, nagpasalamat na rin ito dahil kahit malalayo siya sa kanyang ama at kuya, magkakaroon naman siya ng oras para makasama ang kanyang hinahangaang lalaki. Kinahaponan, dakong alas 5 ay nakahanda na ang lahat ng gamit ni Martina. Nasa bakuran na sila habang hinihintay ang pagdating ng sasakyan ni Father Ernie. Marmar, sigurado ka bang hindi nakakaya kay Father Ernie ang gagawin natin? Marunong naman pumunta ng bayan tong kakambal mo eh. Pa, wala akong tiwala kay Martina. Baka mamaya hindi sa bayan pumunta yan eh. Tsaka wag kang mahiya. Ang sabi naman ni Father Ernie eh, sakaling may kailangan tayo sa kanya, magsabi tayo. Pambawi niya raw yun kasi pinatulog natin siya kagabi sa bahay. Tsaka isa pa, uuwi rin siya ng bayan ngayon para makipagkita sa parents niya. O di ba? Isasabay na lang niya si Martina. Iiling-iling na lamang si Monching. Kahit na anong paliwanag ni Marmar, ay hindi pa rin mawala ang hiya nito sa katawan. Makalipas lang ang ilang sandali, ay dumating na rin si Father Ernie. Kasama pa nito ang isa pang madre na nagngangalang Malen. Magalang na humarap si Ernie kay Monching. Nagmano pa nga ito sa matanda. Magandang hapon po, Mang Monching. Nandito na po kami para isabay po si Martina sa bayan. Siya nga po pala, isinama ko na lang din po si Sister Malen para kahit papano po hindi naman makaramdam ng pagkailang si Martina. Sabi ko sa'yo pa eh, ayos tong si Ernie ay Father Ernie. Nako, maraming salamat talaga, Father. Pasensya na po uli sa abala. Nako, wala po yun. Ako naman po ang tutulong sa inyo ngayon. Sige po, mauna na po kami para maaga na makarating kami sa bayan. Sige ho. Pagpalain ka palalo ng Panginoon, Father. Kayo rin po, Mang Monching. Pagpalain daw. Yeah. Kung alam mo lang kung gaano kasira ulo yung pari na yan. Kumaway-kaway pa sa kanila si Ernie nang makasakay na ito ng sasakyan. Hindi naman mawala ang ngiti ni Martina nung mga sandaling yun. Sa sobrang tuwa nga nito sa mga nangyayari, hindi na ito nakapagpaalam kay Monching at Marmar. Ngayon nakaalis na ang kapatid mo. Oras na para makipagtulungan tayo sa barangay. Hahanapin natin ang impaktong aswang na yun. Sumama ka sa akin. May meeting kami ulit. Nakakaraming meeting na yata po kayo pa. Pero wala naman kayong ginagawang aksyon. Manahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Sabihin pang kontra tayo sa pamamalakad ni Kapitan. Naglakad na rin ang mag-ama paalis. Bago sila makarating ng barangay, madadaanan muna nila ang simbahan. Sa hapon na yon, alam nila na nakabukas pa rin ang simbahan kahit tapos na ang misa. Kaya naman, naisip nilang pumasok muna roon. Ipagdadasal nila ang mga nangyayari sa kanilang baryo. Kakaluhod pa lamang nila ay natatarantang lumabas sa likuran ng altar ang ilang sakristan. Napatayo ang mag-ama nang marinig na isang bangkay na naman ng madre ang nakita roon. Dahil doon, agad na tinawagan ni Monching ang barangay at ang mga pulis. Nang mailabas na ang katawan ng madre, halatang pinagsamantalahan din yun. Wakwak ang tiyan at wala ng buhay. Sa sunod-sunod na pagpatay, napagpasyahan na ng kapitan na pansamantalang isara ang simbahan. Nagronda rin ang mga tanod sa buong baryo. Maging ang ibang pulis ay nakiisa na rin. Dakong alas 7 ng gabi, napatigil ang grupo nila Monching sa pagroronda nang may makita silang kahina-hinalang drum sa gilid ng ilog. Inutusan nila ang mga tanod na iakyat ang drum
dahil doon nanggagaling ang umaalingasaw na amoy. Nang buksan nila ang drum, nakita nila sa loob ang bangkay ng dating si Father Robert. Napamura ang lahat sa kanilang natuklasan. Doon nila napagtanto na hindi pala si Father Robert ang aswang na pumapaslang ng kababaihan, dahil base sa bangkay ng matanda, parang isang araw nang nasa drum yun. Malabong ito ang aswang dahil kakapaslang lang sa isang madre sa hapon na yon. Lalong sumakit ang ulo ng mga tao sa kakaisip kung sino nga ba ang maaaring aswang. Gumulo ang imbestigasyon na puno na naman ng haka-haka at magkakaibang opinyon ang mga taga-baryo ng gabing yon. Kung hindi pala si Father Robert ang aswang, di sino? Habang naglalakad papauwi, ay napapaisip din ang mag-ama. Wala na silang maiturong sospek. Hindi ko na nga alam eh. Gulong-gulo na ako. Napapailin ang dalawa. Natigil lang ang kanilang usapan nang biglang makasalubong nila ang isang sakristan. Umiiyak yon habang hawak-hawak ang kapirasong papel. Ang sabi lang sa kanila ng sakristan ay sulat daw yon ni Sister Malen. Natagpuan ang sulat na yon sa isang Biblia. Pagkatapos mabigay ang papel sa kanila, ay natatarantang tumakbo ang sakristan. Hindi na sila nilingon ng binatilyo. Hoy, sandali! Hoy! Buksan mo bilis. Masama ang kutob ko sa sulat na yan eh. Agad na binuklat ni Marmar ang sulat. Hindi na ito nagsayang pa ng oras at binasa na rin ito ang nilalaman ng papel. Kung sakali mang, ano ba to? Hindi na ako pambihira. Ang pangit na sulat. Ako na nga magbabasa. Kasi pinag-aaral ka eh. Inagaw ng matanda ang papel sa anak at nagsimula na ring magbasa. Kung sakali mang hindi na ako makakabalik, ibig sabihin lang nito ay wala na ako. Pinaslang na ako ni Father Ernie dahil siya ang aswang na pumaslang kina Sister Josephine at sa iba pa. Siya rin ang pumutol ng dila ni Father Robert para hindi ito makapagsalita. Manyakis si Father Ernie. Ginagamit niya ang pagiging pari at pagiging aswang niya para manamantala ng kababaihan. Kung sino man ang makakabasa nito, nais kong ipaalam na ang pari na hinahangaan ng lahat ay isang aswang. Kaya sana, tulungan niyo akong makaligtas sa kamay niya. Nanginginig ang kamay ni Monching nang maalalang kasama ni Ernie ang kanyang anak na si Martina. Maging si Marmar ay hindi rin makapaniwala sa mga nalaman nila sa sulat. Dismayado ang binata sa kanyang sarili. All this time, siya pala ang aswang. Bakit hindi ko nahalata yun? Marmar, ang kapatid mo, kasama ni Father Ernie. Oo nga, kasalanan ko to. Kung hindi ko sana pinatid si Martina sa kanya. Hindi to ang oras para sisihin mo ang sarili mo. Samahan mo ko. Manghihingi tayo ng tulong sa barangay. Agad silang nagtungo sa barangay. Kinausap nila ang kapitan at sinabi ang kanilang natuklasan. Ang kaso nga lang, hindi naniniwala ang kapitan na si Ernie ang aswang. Bukod sa sulat, wala rin kasing ibang hawak na ebidensya ang mag-ama. Hindi yun tinanggap dahil kahit sino raw ay kayang gumawa ng peking sulat para manira. Galit na galit si Mang Monching nang hampasin nito ang lamesa ng kapitan. Napakawalang kwenta talaga ng pamamahala rito. Kaya ngayon, magbibitaw na ako sa pagiging kagawad sa barangay na ito. Mga inutil kayo! Padabog na lumabas ng barangay ang mag-ama. At dahil wala namang silang mapala sa barangay, tumungo na lamang sila sa kumpare ni Monching. Mabuti na lamang ay nakahiram sila roon ng motorsiklo. Pa, si Martina tumatawag. Sandaling tinigil ni Monching ang motor sa gilid ng daan. Sinagot kagad ni Marmar ang tawag ng kakambal. Kuya, tulungan niyo kami! Hinahabol kami ni Father Ernie! Ano? Nasaan kayo? Sabihin mo! Anong nakikita mo? Hindi ko alam kung saan lugar to, kuya. Basta meron ako nakikitang lighthouse. Naputol na ang linya nang marinig nilang may umangin na mabangis na nilalang. Dahil doon, lalong nagmadali ang mag-ama
Iisa lang naman ang alam nilang lugar na may lighthouse. Malapit yun sa abandonadong pier. Ilang minutong biyahe lang yun dahil wala namang aberya sa daan. Maya-maya lang, natanaw na rin ng mag-ama ang lighthouse. Nilibot nila ang area hanggang sa makakita sila ng bahay na parang abandonado. Pero nakita nilang may ilaw sa loob, kaya nasisiguro ni Monching at Marmar na may tao sa loob nun. Sa pagbabaka sakaling naroon si Martina at ang madring kasama nito, lumapit sila roon at pasimpleng nagtago. Ilang metro lang ang layo mula sa bahay. Hindi na sana ako magkaka-interes sa hindi, madre. Ang kaso, dinala ako ng kuya mo sa bahay niyo. Nakita ko ang maganda mong pagmumukha. Kaya heto, nanginginig ako sa'yo. Rinig na rinig ng mag-ama ang tinig na yon ni Ernie. Ngunit hindi na muna sila lumabas. Pinagplanuhan nilang maigi kung paano sila makakalapit nang hindi masasaktan ang dalawang babae. Kadiri ka! Ang pangit mo pala! Ganyan pala ang itsura mo! Isa kang aswang! Pagsilip ni Monching at Marmar, kitang-kita nila ang tunay na anyo ni Ernie. Kulubot ang muka nito. Mahaba ang dila na lumilitaw-litaw. Matutulis ang tenga. Maitim ang balat pero kulay pula ang mga mata. Ilang oras na lang ang nalalabi. Sa oras na maging bilog na ang buwan, kakainin ko na kayong dalawa. Pero uunahin kita, Martina. Wala kang awa! Ilang babae pa ba ang papaslangin mo? Ginamit mo pa ang pagiging pari mo para lang makapambiktima ka! Demonyo ka! Demonyo! Kahit na ano pang sabihin mo, mamamatay na kayo ngayon. Walang maliligtas sa inyo. Humalakhak ang aswang nung mga oras na yon. Kahit si Mang Monching at Marmar ay kinikilabutan na rin. Marmar, handa mo yung hawak mong itaka. Ako ang unang papasok. Ikaw ang backup ko. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ba delikado ang ganyang paraan? Delikado na kung delikado. Kita mo naman, nasa panganib na ang kapatid mo, si sister. Magsasalita pa sana si Marmar nang biglang tumakbo na si Mang Monching palapit sa may pintuan ng bahay. Pagsipa ng matanda sa pintuan ay agad itong nagbukas. Nagulat si Ernie nang bumungad si Mang Monching at Marmar. Walang sinayang na pagkakataon si Mang Monching. Tinaga niya kagad si Ernie na naging dahilan para dumistansya ito sa kanila. Marmar! Si Martina! At si sister! Agad na nilapitan ng binata ang dalawang babae para kalagan ang pagkakatali sa mga ito. Buwisit ka ha! Ikaw pala ang aswang! Ang lakas mong manlinlang! Mang Monching, ibigay mo na lang sa akin ang anak mo para makaalis pa kayo rito ng buhay. Tanga! Hindi mangyayari ang gusto mo, halimaw ka! Dahil ngayon pa lang, gagawin na kitang chinap-chap na aswang! Pinagtataga ni Mang Monching ang aswang na si Mang Ernie, pero mabilis namang nakalabas ng bintana ang aswang. Palabas na rin sana sila Marmar nang biglang humarang naman sa kanilang daraanan si Ernie. Tumutulo-tulo pa ang laway nito sa sobrang pagkatakam. Hindi kayo makakaalis dito! Lumundag ang aswang patungo kina Marmar, pero bago pa nito madakma si Martina, ay mabilis na nakatakbo si Monching. Nagawa na nitong patamaan sa bandang liig ang aswang. At dahil doon, pagewang-gewang na dumistansya si Ernie habang hawak na to ang kanyang liig. Marmar! Isakay mo na sila sa motor! Paano ka pa? Pambira! 3 lang ang kasya sa motor! Ano ako sa gulong? Sige na! Umalis na kayo! Ako nang bahala rito! Iligtas mo na ang kapatid mo at si sister! Bilisan mo! Pasakay na ang 3 sa motor nang maalala ni Marmar na hindi nga pala siya marunong magpatakbo nun. Pa! Sandali lang pa! Hindi ako marunong! Anak ng... Puisit talaga! Bumalik si Marmar sa kanyang ama. Sa pilitan nitong pinaalis si Monching. Batid nitong mas mainam na siya ang maiwan kaharap ng aswang. Dahil una sa lahat, si Monching lang ang makakapagpatakbo ng motor. Pangalawa, matanda na ang kanyang ama, kaya hindi nito kakayanin ang aswang. Nagmamadaling umalis na si Mang Monching
agad na sumakay ang tatlo sa motor. Anak, mag-iingat ka. Babalikan kita kagad. Ngumiti na lamang si Marmar sa kanila at pagkatapos nun, ang aswang naman ang hinarap nito. Anong palagay mo? Porke may tama ako sa leeg, mananalo ka sa akin. Wala akong pakialam kung hindi kita kayang talunin. Ang mahalaga sa akin ay hindi ka na makakalapit sa kakambal ko at sa iba pang kababaihan. Kahit na nawawala na sa balanse ang aswang na si Ernie, sinubukan pa rin itong lumusob kay Marmar. At dahil hindi rin naman sanay si Marmar sa pakikipaglaban, nasugatan siya ng aswang sa dibdib. Ramdam ni Marmar ang pag-agos ng dugo pababa sa tiyan niya. Ganun pa man, pinilit pa rin niyang makatayo at sa pangalawang pag-atake sa kanya ni Ernie ay hindi na siya nagsayang pa ng pagkakataon. Tiniis niya ang hapdi sa kanyang dibdib. Sinalubong niya si Ernie. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang itak. Buong puwersa niya itong hinagupit sa ulo mismo ni Ernie. Magpahinga ka na! Babaerong pare naman nyakis na aswang! Paghugot ni Marmar ng itak ay siyang pagbagsak ni Ernie sa lupa. Napahiga na lamang din si Marmar sa lupa nang maramdaman ang pagkahilo. Hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari nang mawalan siya ng malay. Paggising niya ay nasa loob na siya ng ospital. Sa gilid niya ay naroon ang kanyang ama at ang kanyang kakambal na si Martina na iyak ng iyak. Nakahinga na ng maluwag si Marmar nung mga sandaling yon dahil alam niya magiging ligtas na ang kanyang kapatid. Hindi na rin mangangamba ang mga kababaihan at ang simbahan sa kanilang baryo. Samantala, natuklasan din ng mga pulis na hindi totoong pare si Ernie. Nagpapanggap lang yon para makapambiktima ng mga madre. Wala rin itong maayos na pagkakakilanlan. Patunay lang na wala rin itong kinakabilangang pamilya. Kinuha naman ng mga residente ang katawan ng peking pari para makasigurong hindi na muli pang mabubuhay ang aswang na yon. Sinunog nila ang katawan nito. Dahil sa mga nangyari sa kanilang baryo, natuto ng aral ang dalagang si Martina. Nakikinig na ito sa lahat ng payo ng kanyang ama at ng kanyang kuya. Mula nang mawala ang aswang sa buong baryo, muling namayani ang kapayapaan sa simbahan. Nawala na rin ang pangamba ng lahat para sa kapakanan ng mga kababaihan. Napapangiti na lamang si Marmar habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na si Martina. Malaki ang kanyang pasasalamat sa Panginoon dahil kahit hindi naman siya palasimba, ginabayan pa rin sila ng Diyos para maibalik sa tamang landas ang dalagang si Martina. Pa, alam niyo na po ba yung balita?